Pag-usapan naman natin tong East-West Bank. So, sa perspective na isang OFW, ang isang major inconvenience sa kanya is hindi ka makakagawa ng account online. So, kung nasa ibang bansa ka pa, hindi mo ito magagawa. Pero kung OFW ka na nasa Pinas, the only way para magkaroon ka ng East-West account is by visiting the branch. And tingin ko, yun lang yung problema sa kanya. Other than that, siya yung isa sa tingin kong pinakamagandang bank para sa mga OFW. Umpisahan na natin. I highly recommend na pag gagawa ka ng account dito, dalawang account yung gagawin mo. One is personal savings account in Philippine currency and the other one is dollar account. Ang problema kasi sa ibang major banks, hindi mo magagalaw yung dollar account mo. Puro deposit lang. Pero dito sa East-West, yung dollar account mo, pwede ka mag-deposit, pwede ka mag-withdraw anytime. So ito yun. So ito yung mga pwede mong gawin sa dollar account mo. Pwede ka magpasa sa dollar account mo to your Philippine peso account, savings account, o kaya pwede ka rin magpasa just like a normal peso account. Ayan, pati yung buy and sell ng currency. So ang gagamitin mo sa pag-buy, kung bibili ka ng dollars, yung peso savings mo. Tapos papasok yung mga binili mong dollars dun sa dollar account mo. So ganito naman sa sell. Sa sell, bali i-convert mo yung laman ng dollar account mo into Philippine peso. Yung peso na yon papasok naman sa peso savings account mo. Kung kailangan mo magpadala papunta sa ibang banks, andyan yung IslaPay. So pwede mo rin gamitin yung dollar account mo diretso dun sa ibang local banks. Ay isa pa maganda pagdating dito is yung palitan. Ito yung current na palitan nung time na ginagawa ko yung video, 59.11 sa Google. Tapos ito naman yung palitan sa East-West Bank, yung conversion niya from USD to Philippine Peso. Sobrang lapit lang ng palitan nila. Tapos ayun, kung gusto mong mag-convert from dollars to Philippine Peso, kunyari sobrang tumataas na yung palitan, hinintay ko mag-60, tapos ko-convert ko na yung karamihan ng dollars ko into Philippine Peso. Tapos hintayin ko ulit bumaba, ko-convert ko naman yung Philippine Peso ko into dollar. So in that way, ayun, napapalago mo yung ipon mo. Just monitor lang kung ano yung mga exchange rate kung saan ka nagpapapalit in between the two currencies. Kasi sisiguraduhin mo na dapat kumikita ka doon sa ginagawa mong pagpalit. Pwede ba natin napadala ng dollars yung bank account natin sa Pinas, lalo na yung mga dollar accounts? Kahit nasaan ka man sa abroad, pwede. Depende dyan sa klase ng bank account meron ka. Dito sa Saudi, ito yung gagawin natin example. Hindi lahat ng Saudi banks is nag-o-offer ng dollar bilang remittance diretso sa bank transfer papuntang Pinas. Ilan lang. Kunwari yung sa STC Bank, Philippine peso lang yung currency na pwede niya ipadala papuntang Pinas dun sa bank transfer. Pero dito sa, let's say, sa Tikmo, pwede ka mag-add new beneficiary. Ang pipiliin mo is yung bank transfer. Tapos iselect mo na yung Philippine bank mo. Kunwari sa East-West Bank, meron tayong dollar account dito. Then ilalagay na natin yung bank account number ng dollar account natin. Magkaiba ang account number ng peso savings account at yung dollar account. I-double check mo yan sa loob ng East-West Bank account mo. Tapos, pag pumili na tayo ng currency, kung dollar account yung papadala natin, ang pipiliin natin dyan is USD. Tapos, kung Philippine peso naman or peso savings account, PHP yung pipili natin. I-select lang natin kung alin yung naayon sa currency ng bank account natin. Tapos, kunwari sa Union Bank naman, since peso savings account yung gamit ko dyan, Philippine currency yung sineset ko dito.